bibigyan ko kayo ng trivia sa buhay. Kayong mga tamad, pagiging tamad nyo. Kasi sabi nila mga tamad walang mararating sa buhay. Tignan nyo ako, tamad akong tao pero nandito ako ngayon sa Banawi Rice Terraces. Alright. Sabi nila wala daw ako mararating sa buhay pero di nila alam kung saan ako nakakarating, di ba? Oo. Nakarating na ako doon sa ano ba 'to? Baguio, sa Sagada. Ilocos, sa Sagada, Santa Ana, Buskalan. Cagayan, Buskalan. Basta kung saan, marami na. Nasaan ka ngayon? Dito ako ngayon sa Banawi Rice Terraces. Alright. Shout out. Shout out sa akin, ha? Mula sa Sagada ay dumating kami sa isang maulang umaga sa Suset's Malikgong Homestay. Huwag ka tatanong sa akin, madumi ko ako. At sinalubong kami ng mismong may-ari, si Ma'am Suset, at ng kanyang dalawang aso. Ayan talaga yung rice terraces. Ayan talaga yung may pahan, ano? Pag ano? Final day ng 3-day, 2-night Sagada and Buskalan group tour namin. Kasama sa package ang pag-hike sa Marlboro Hills sa Sagada. For some reason, nag-decide ang grupo na hindi na tumuloy and instead mag-DIY hike sa Mount Kupapay and Mount Fato located in Malikgong, isang barangay sa Bontoc sa Mountain Province. Bon appetit! Let's eat. So, kumain ng nakapangay. Sila po. Thank you po. Breakfast with a view. Yes. Unfortunately, walang available na guide para sa Mounts Kupapay and Fato. Pero nag-offer si Ma'am Suset na samahan kaming mag-hike sa Malikgong Rice Terraces. Anong pangalan nito? Tam-Tam. Alright, mga vintage oh. Vintage cars. lang dito. Kaya hindi pwedeng mga gulay or anything. Talagang ito lang ang pwede. Hindi watercress, hindi kangkong. Ilang months po ito ano? Ito? Ano to? After, so today is November, no? November, December, January, February, March. Ha-harvestin na to, kukunin yung bunga niya, and then papalitan na ng palay. Yung color blue po. Yung brown. Yung brown. Ito yung brown. Kasi yung veranda yung kinainan. Possible na sa kanya yan at saka yung sa baba niya. Yun, pwede nga na dalawa sa kanya yan. Ano po ang season ng planting rice? Sa ano sir, March. To
March, yun yung the whole month of March, and then April, May, mag-start ng lumaki yung mga palay. Kailan po ang harvest time? Anong month? Harvest is August. August. Medyo mabagal March kasi to malamig August. eh. Okay. Po yung mga plants na red na yun. Yan yung, ano yung sinabi ni, itanong ko isang guide. May scientific name siya. Nagpapawisan na? Hindi ko. Papasok ko lang yung phone kasi nasa bulsa eh. Oo nga ako din eh. Yung mga kumakain ng palay. Parang scarecrow. Parang Parang ano scarecrow. Siya, pang ano rin. Panakot siya. Kasi color red eh. Ayaw Yeah. pala ng ibon ng pula. Takot sila sa pula. You learned something new. Yes. Every day is a learning moment. Ayun. Ayun. Ako na lalapit. Ano pangalan niya? Mako? Mako? Si Mako. Ayun, si Tamtam. Wait lang, isa. Pwede pa siyang ma-harvest pero wala na eh. Very late na siyang naitanim. Kaya kapag cleaning time na, talagang sasabay na siya. Oh. Kaya sayang yung pagod. They store the rice, kung merong kasal. Hindi na po operational to. Ha? Hindi na po Hindi nag-operate. operational. Gumagana pa rin. Gumagana, dyan nila ini-imbak yung... Parang mga storehouse lang palay. siya. Yes. Okay. Pwedeng pumasok sa loob. Para ma-feel nyo. Parang Hindi na po. kang nasasakal kasi. Yes. So, yun yung homestay. Opo. Doon tayo galing kanina. Yeah, opo. Ayun yung malaking building, ano na yun? Homestay daw siya, pero hotel kasi yung ano na style Okay. ng building. To your left. Andiyan na yung pavilion. May konti-konting basa doon. Yung basahin. Yun yung main village. Sitio. Ito yung Sitio Favaray. Nasa map. Sitio Pang-Uraw. Yung galing tayo doon, Sitio Pablo. Merong ano dito kung gusto nyo basahin. Info. Barangay Malikang is one of the 16 barangays of Bontoc of Monte Talos between the affluent zones Back as the time of the Great Flood, where nobody supposedly survived. They recount that when the water started to recede, they decided to roam the earth and found a brother and a sister survivors. Whoa! The brother found in Mount Kalawitan and the sister in Mount Amphomoutnot. Ano pang tribe yun? Anong tribe? Yung ano? Yung nag-attack sa mga ano? From different tribes. Ano ka na? Ano Dito ka po, na? third. Kadangran was prone to attack by tribal enemies. So before, uso-uso yung mga territorial, di ba? So meaning, for every tribe, may tribe ng sa Bontoc, no? Sa Bontoc, merong ibang tribe ng habang ganun ang sistema ng ano before, pamove yung mga tao. Hanggang makarating sila dito sa may, na sinabi niya, Fang was still attacked by enemies.
Yun yung sinundan ng yung mga first settlers dito. Hanggang sinundan nila, hanggang nakarating ng Faang. And then, okay. Faang, and then from Faang, wala. Meron pa rin mga nalolocate pa rin sila. Kaya, ngayon, nag-decide silang mag-move dito. Ito, yung Favaray. Then from there sa top, meron silang watcher. Para kung merong parating, di syempre yun na yung kalsada din, dinaanan natin. Pag nakita nila, ayan, magsisignal na yung dito, malalaman dito, at least naka-prepare sila. Ito rin yung trail na inanuhan ng mga Japanese eh. Mga Japanese before. Yung mga Japanese yung mga nation tumakbo. before. Ah, yes. Ngayon, ang ginagawa nila is, syempre parating yung mga Japanese, and then ngayon, naka-prepare na sila dyan. Naghabulan sila dyan before. Itong mountain trail, hanggang nakalabas na sila ng Kiangan, yun yung ano ni Yamashita. Yun yung Spanish trail na sinundan nila. Yun. Yamashita's treasure. Oo, yung bagsak sa ano, Kiangan. Punta rito, inaano yung history ng ano nila. Yung mga remains ng mga ano nila, ninuno nila. Dito po ba nakuha yung pinakahuling Japanese? Ay, yung sorry, yung ano, hindi. Sa Kiangan yung last downfall naman. Sa Kiangan yun. Kaya mas ano sa Kiangan, mas marami. Mga Japanese. Asa po itong Favaray? Ito? Ito yung favorite. Ayan, yung mga yan. Magsishift siya ng yellow. Kasi green pa, oh. Dito ka. Walang katao-tao. Parang dito, tignan. Walang people. Hindi ko kasama yung leg. Parang makapalukay. Na-confident po sila. Hindi na siya makahiya. Matured na matured. Ilan gabi? 5. Wala tayong bonding, men. Fertilizer na commercial. Ito ang ginagamit. Organic. Wala po pwedeng anihin dito. Yan yung hardest na ano, yung iba ayaw nila kasi may trabaho. Pero ito nandito. Pero kinakat pa rin. Ayun na niya maputo. Hawakan mo. Para itatali mo na. Yay! Local bouquet. Samahan mo na lang dito. Mahirap siya. Sige pa. Ito Ito pa, may isa pa. Sige, hanggat gusto mo. Samahan kita. Yay! Umupuno siya. Malalaman niya yung pagka nagalaw na camera. That, animal in his Bye-bye! Bye-bye! Kailangan sabayan mo yan. Sasalubungin niya yung Pagbalik sa homestay ay nagpahinga kami ng ilang sandali at muling naglakbay ang aming grupo. Paparazzi, tingin dito. Hello. Yes.
Ang Banawe Rice Terraces na matatagpuan sa lalawigan ng Ifugao ay mga hagdang palayan na ginawa sa kabundukan ng Pilipinas. Ginawa ito ng mga Ifugao mahigit 2,000 taon na ang nakalipas gamit lamang ang simpleng mga kasangkapan. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang mga ito sa pagtatanim ng palay. Mayroon itong matalinong sistemang patubig na kumukuha ng tubig mula sa mga kagubatan sa itaas ng bundok. Dahil dito, laging may sapat na tubig ang mga palayan. Ang Ifugao Rice Terraces ay kinikilala ng UNESCO bilang mahalagang pamanang pandaigdig. Mahalaga ito sa mga Ifugao dahil bahagi ito ng kanilang kultura, tradisyon at pang-araw-araw na buhay. Ang mga hagdang palayan na ito ay nagpapakita ng sipag, talino at pagmamahal sa kalikasan ng mga Ifugao. Hello guys! Welcome to Root and Ash! Baliktad. Binaliktad mo eh. Bibigyan ko sila ng trivia. Hello guys! Bibigyan ko kayo ng trivia guys. Makinig kayo. Bibigyan ko kayo ng trivia sa buhay. Kayong mga tamad, pagiging tamad nyo. Kasi sabi nila mga tamad walang mararating sa buhay. Tignan nyo ako, tamad akong tao pero nandito ako ngayon sa Banawe Rice Terraces. Alright. English dapat. Sabi nila wala daw ako mararating sa buhay pero di nila alam kung saan ako nakakarating, di ba? Oo. Nakarating na ako doon sa ano ba 'to? Baguio, sa Sagada. Ilocos, sa Sagada, Santa Ana, Buskalan. Cagayan, Buskalan. Basta kung saan marami na. Nasaan ka ngayon? Dito ako ngayon sa Banawe Rice Terraces. Alright. Shout out. Shout out sa akin, ha? Okay nun. Wala akong kwenta mag-advise. Yun. Ayan guys, Mr. Ash. Alright. Visit Banawe. Andito po siya ngayon sa Banawe Rice Terraces from the UK. Shout out from the UK. Yes. Thank you. Pagkaraan ng Banawe Rice Terraces ay nagpatuloy ang aming paglalakbay at paglagpas ng Banawe Arc ay tumigil kami upang mamili ng mga souvenir at pasalubong sa isang shop. Nakalit po sir. Ayos ano? Alam ko tinataliman pa 'to eh, di ba? O matalim na. Matalim na. Try mo sa kuko mo. Sometimes the best journeys are the ones you don't fully plan. This trip to Malikgong was fueled by curiosity, a love for the mountains and the quiet thrill of adventure. Along winding roads and mist-covered trails, we crossed paths with strangers who share the same passion for travel, culture and discovery, and for a moment, the journey felt like it was meant to happen this way. From standing above the ancient rice terraces of Banawe carved by generations, to sharing stories with fellow travelers who started as strangers and felt like friends by the end, these experiences reminded us that travel isn't just about destinations, it's about the people you meet along the way. 3 days quickly passed. If you love raw landscapes, meaningful encounters, and the kind of adventure that unfolds naturally, this journey from Sagada to Buskalan to Malikgong and Banawe is for you.